the Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXNY. Oras mga kasama, 7:42 ng umaga. Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. Ama arestado sa Maguindanao del Norte dahil sa paulit-ulit umunong panggagahasa sa sariling anak. Headlines. Umano'y kidnapper patay sa hot pursuit operation, 2 kasamaan nakatakas. Headlines. Magsasaka naman patay sa pananaksak sa bayan ng Libungan. Headlines. 29 anyos na college student critical matapos saksakin sa bayan ng Esperanza. Headlines. Mga sugatang PNP staff member na nasa ospital sa Lanao del Sur binisita ng bagong tagang regional director ng PROBAR. Headlines. Bantay seguridad sa LDS kasabay ng ikalawang araw ng COC filing hinigpitan. Headlines. UBJP kabilang sa mga partido na opisyal ng makakalawak sa BARM parliamentary election. Headlines. Denial ng Comelec and Bank sa dalawang opposition laban sa UBJP hindi nakakagulat yun kay former Comelec chairman. Headlines. UBJP Youth Sectoral Wing aprobado ng COMELEC para naman sa 2026 election. Headlines. MPW nakipagpulong sa Cotabato City District Engineering Office. Headlines. At OCD 12 hinimo ka mga LGU sa Soxargen na maging alerto sa epekto ng El Nino. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama sa detalye ng ating mga balita, kami tagapagbalita Radyoman Eb Sabang. At Radyoman Erwin Kabilbigan. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Natunto ng tracker team ng Cotabato City Police Office ang isang lalaking nagtatago sa batas dahil sa kasong violence against women and children o paglabag sa violence against women and children sa bahagi ng SK Pendaton Avenue, Barangay Poblasyon 6 ng lungsod. Sa ulat ng Cotabato City Police Office, ang akusado ay isang 24 anyos, residente ng Rosarets number 10. Sinasabing dinampot ito dahil sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng RTC 12 Judicial Region Branch 13 noong Abril 22. Makakalaya naman pansamantala ang suspect kapag makapaglagak ng 80,000 pesos na inirekomendang piyansa. Pansamantala nasa kustodiya ng Police Station number 1 ang naarestong suspect at nakatakdang dalhin sa korteng nagpalabas ng warrant of arrest laban sa kanya. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Naaresto rin mga kasamang 41 anyos na lalaki dahil umano sa paulit-ulit na gasay ng isang 17 anyos na dalagita sa barangay Mulaog, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Kinilala lamang ang suspect na si alias Alex, mismong ama ng nasabing biktima, construction worker. Ang biktima na tinago sa pangalang Bibi ay isang out-of-school youth na kasalukuyang nasa grade 10. Ayon sa ulat ng pulisya, naganap ang insidente bandang alas 11 ng gabi noong May 4, 2026 habang natutulog ang biktima. Bigla umano siyang nagising ng patungan ng suspect at pagbantaan ng papatayin kung siya ay manlalaban at magsusumbong. Muli umanong ginawa ang krimen sa biktima bandang alas 3 ng madaling araw noong May 5. Bandang alas 3 naman ng hapon sa kaparehong araw, nakatanggap na ng tawag ang pulisya mula kay Barangay Chairman Salman Abdul Hamid hinggil sa insidente. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Sultan Kudarat Municipal Police Station sa panguna ng kanilang hepe na si Police Lieutenant Colonel Ismail Madin kasama ang Women and the Children Protection Desk o WCPD at agad na dinampot ang nasabing suspect. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Patay ang isang pinaniniwalaang karnapper habang nakatakas sa mga dalawa pa nitong kasamahan matapos mauwi sa bakbakan ang inilatag na hot pursuit operation ng pulis sa Barangay Lantingan, Pikit, North Cotabato.
Sa report, nagsimulang operasyon matapos i-report ng dalawang biktima ang pagnanakaw ng mga sospek sa kanilang Honda XR 150 motorcycle. Sa insidente, nasawi ang isa sa mga sospek na kinilalang si alias Ben, habang nakatakas naman ang dalawang iba pa patungo sa bahagi ng Ligawasan Special Geographic Area. Na-recover naman ang ninakaw ng motosiklo at ang ilang ebidensya sa pinangyarihan ng insidente habang nagpapatuloy ang follow-up operation ng PNP sa insidente. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Nasawi matapos umanong pagsasaksakin ng kanyang kainuman ng isang magsasaka sa Purok Euphorbia, Barangay Sinawingan, Libungan, North Cotabato. Kinilala ng Libungan MPS ang biktima na si Enimar Rolly Belia, habang ang suspect naman ay si alias Oliver, 46 anyos, laborer at kapitbahay din ng biktima. Batay sa investigasyon, nagiinuman ng dalawa kasama ang isa pang kakilala, at habang nasa impluwensya ng anak, nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang mga ito hanggang sa magkapikunan at nauwi sa pananaksak. Agad namang dinakip ng mga otoridad ang suspek at kinustodiya para sa tamang disposisyon. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:48 mga kasama yung ating oras sa iba pa mga balita. Kritikal ang kondisyon ng isang 29 anyos na college student makarangsak-sakin ng 18 anyos na kapwa estudyante na nakaalitan niya sa isang lamay sa Purok Bagong Silang, Barangay Laginding, Esperanza, Sultan Kudarat. Kinilala ng Esperanza Municipal Police Station ang biktima sa alias na JR, residente ng Barangay Dukay ng Bayan, habang suspect naman ay nakilalang si Dodong, kapwa residente rin ng nasabing lugar. Bigla manong nagkainitan ang mga ito habang nasa lamay, at habang pauwi noon ang biktima ay biglang sinundan ng suspect at inundayan ng saksak. Sa isinagawang hot pursuit operation, agad namang nadakip ng mga otoridad ang suspect. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:49 ng umaga mga kasama, nagbigay pugay si Police Regional Office Bar Director Police Brigadier General Christopher Abesya sa isang nasawing pulis, at binisita ang sugatan tauhan ng PNP Special Action Force matapos mawi sa engkwentro ang sanay pagsisilbi ng warrant of arrest sa Barangay Katugunan, Buadiposo, Buntong sa Lanao del Sur. Personal niyang dinalaw si Patrolman Presley Bagiwan na nasa ICU matapos tamaan ng bala sa kanyang katawan sa gitna ng bakbakan. Nagpaabot din siya ng pakikiramay sa pamilya ni Police Corporal Calvin de la Cruz Francisco na kill in action sa nasabing bakbakan matapos umanong tamaan ng sniper bullet. Samantala, binarangalan din ni General Abesya ang mga tauhan ng Lanao del Sur PPO sa isinagawang command visit awarding ceremony sa Camp Bagong Amay, Pakpak, Marawi City, Lanao del Sur. Doon ay kinilala ni Abesya ang dedikasyon at sakripisyo ng mga pulis sa patuloy na pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa Bangsamoro Autonomous Region. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa dagdag ng mga balita, nagpatupad ng mahigpit na seguridad ang Lanao del Sur PNP. Sa bahagi ng Lanao del Sur Provincial Gym sa Marawi City, kahapon sa ikalawang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa mga tatakbong District Representative sa BARM Parliamentary Elections sa September. Ayon kay Lanao del Sur Provincial Police Office, ayon sa Lanao del Sur Provincial Police Office, pinaigting ang security measures kabilang ng mahigpit na access control at area security operation upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng mga naghahain ng kandidatura at ng publiko. Magpapatuloy naman ang seguridad hanggang ngayong araw, huling araw ng COC filing, upang maiwasan na anumang aberya at mapanatili ang maayos na daloy ng proseso ng filing. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa ibang balita mga kasama, kinilala ng Commission on Election o COMELEC ang akreditasyon ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP bilang isang regional parliamentary political party matapos nitong mapatunayan ang pagsunod sa lahat ng kinakailangang dokumento at rekisito.
Ayon sa nilabas na resolusyon, sapat ang ebidensyang iniharap ng partido upang patunayan ang kanilang pagiging kwalipikado para sa rehistrasyon. Binigyan din sa desisyon na bigong patunayan ng mga tumututol ang kanilang aligasyon hinggil sa umano'y ugnayang pinansyal ng UBJP sa ibang grupo. Dahil dito itinuring ng komisyon na walang sapat na batayan ang mga reklamong inihain laban sa partido. Sa uli, pinagtibay ng COMELEC and Bank ang pagbibigay daan sa UBJP upang makalahok sa 2026 sa Bangsamoro Parliamentary Elections. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama pinayagan na ng COMELEC, Inbank, ang United Bangsamoro Justice Party Youth Sectoral Wing na lumahok sa Parliamentary Sectoral Representation System para sa 2026 Bangsamoro Parliamentary Election. Sa resolusyong nilabas nitong Mayo 6, kinilala ng COMELEC na kumpleto at maayos na requirements ng mga dokumentong isinubiti ng UBJP Youth Sectoral Wing dahilan upang ito ay mairehistro bilang Parliamentary Sectoral Organization. Nilinaw din na ang grupo ay hindi hiwalay sa judiciary entity mula sa pangunahing United Bangsamoro Justice Party, ngunit pinahintulutang makilahok alinsunod naman sa umiiral na patakaran. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Inaasa na umano mga kasama ni former COMELEC Chairman Attorney Sheriff Abbas na i-dismiss ng Commission on Election ang petition for disqualification na isinampa ng dalawang respondent laban sa UBJP. Anya, walang sapat na ebidensya ang mga nagsampa ng petition at ito ay pang-delaying tactics lamang ng mga kalaban. Samantala, nag-file na rin kahapon ang kanyang COC, si Attorney Abbas, para sa pagka-parliamentary sa 1st District ng Cotabato City. Siya ay sinamahan ng kanyang mga kamag-anak, kaibigan, mga supporters at Team UBJP sa Cotabato City. Talagang may lalabas na in favor. Ako kasi personally, binasa ko yung opposition. Talagang mahina naman yung allegation ng oppositors. Yung pangalawang oppositor, aking nakita doon, 5 out of 5. Kumbaga, pang-delay lang yun. So ako personally, think in-expect ko talaga na ma-dismiss siya. Because una, asang matibay na ebidensya. Dalawa, mababaw yung kanyang mga allegation. At pangatlo, si UBJP ay matagal nang existing. At ang matter RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Formal na rin naghain ng kanyang Certificate of Candidacy kahapon si MILF Adjunct Chairman Anwar Alamada sa Provincial Commission o sa COMELEC Provincial Office sa Maguindanao del Sur. Diyan sa bayan ng Buluan para sa 5th District ng probinsya. RMN News, RMN News. Kahapon ay sinamahan si Alamada ng kanyang mga taga-suporta nang magtungo sa tanggapan ng COMELEC upang saksyan ng kanyang filing ng COC. Sa kanyang maikling payag sa DXMO ay labis na pinasalamatan ni Alamada ang mga sumuporta sa kanya at ang kanyang presensya ay patunay ng pagkakaisa at hangarin para sa maayos na kinabukasan sa kanilang distrito. Buong pinahid ni Vice Governor Ustad si Siam Nando ang kanyang suporta sa kandidatura ni Alamada, mga kasama. Kami po ay lubos na nagpapasalamat po sa liderato ng UBJP sa pangunguna po ng ating butihin President Alhaj Murad Ibrahim. Siya rin po ang chairman ng MILF. Dahil po sa kanyang tiwala sa atin po, pinili bilang kumakakatawan sa District 5 ng Maguindanao del Sur. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:55 ng umaga, mga kasama, nakapaghain na rin kahapon ng kanyang kandidatura si BTM Member of Parliament Dato Tawakalmi Dimbang bilang 1st District Representative ng Maguindanao del Sur. Ayon kay Dimbang, layunin na niyang palakasin ang boses ng kanyang mga kababayan sa Kongreso o sa Parlamento at ipagpatuloy ang pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Inaasahan namang magiging maigpit ang laban para sa naturang posisyon sa darating na halalan. Inagahan kahapon ng mambabatas ang kanyang pagsusumite ng kandidatura bilang magandang hudyat na rin umano ng panimula sa lahat ng gawain at kanyang kailingan na muling maging lingkod ng mga Bangsamoro. Alhamdulillah.
nami panitan no kay gina sabab sa madakal ko ni gali ni pagpile sa sagunaban niya kay na yata kali niya na magkwata sa sarata sa sana ng mga kalukasanta no sayan man na kapag sa mapiyawan niya labi pa no paginag kay sa perwa ni authority kamal na kagagabuwa skape mo na sa katipo na manok mga kalukasan. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa dagdag ng mga balita, mga kasama, nakapaghain na rin ng kanyang kandidatura si incumbent BTA Deputy Speaker, Member Parliament Attorney Amiruddin Sumagayan bilang kinatawan ng 4th District ng Lanao del Sur para sa September 2026 first parliamentary election ng PARM. Kampante si Attorney Sumagayan na makuha ang majority votes ng ika-4 na distrito na binubuo ng Tamparan, Malundo, Puna, Bayapaw, Taraca at Masyo. Hindi rin bago kay DS Sumagayan ang pagserbisyo dahil natapos ito ang 3 termino bilang alkalde ng bayan ng Taraca. Sa Lanao del Sur, naging dating assemblyman rin ng binuwag na ARMM at naging isang bilang isang abogado. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:58 ng umaga mga kasama, kasado na rin ngayong araw, Huwebes, May 7, huling araw sa paghain ng COC ang amas sa filing ng mga kandidato ng Bangsamoro Federalist Party para sa Cotabato City, Maguindanao del Norte Special Geographic Area o SGA BARM na diretso sa tanggapan ng COMELEC sa loob ng Bangsamoro Government Center. Ayon kay MP Attorney Nagib Sinarimbo, ang tagapagsalita ng BFP Cotabato City o tagapagsalita ng BFP at Chapter President ng Cotabato City na inaasang sasamahan sila ng libu-libong taga-suporta at maging ang mga mayors mula sa iba't ibang lugar. Anya, mas lalong lumalakas ngayon ang BFP. Makarang sumanib na sa kanila ang karamihan sa mga alkalde at vice-alkalde at kapitan. Maguindanao del Norte, Cotabato City at saka SGA, yung opisina ng commission nandito. So magsasabay-sabay yung tatlong area na yun. Kasama tayo na nag-indicate na sasama pa rin sila maski na naka-file na sila. Yung mga kasama natin from Lanao del Sur, Mindanao del Sur, sabay pa rin sila doon sa magpa-file ng mga district candidates natin doon. Yung Bangsamoro Federalist Party, hanggang lumakas na. Ang last na nag-take ng oath sa atin, simultaneous yung Tawi-Tawi at saka yung remaining mayors ng Maguindanao del Norte. So, RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:59 ng umaga mga kasamang ating oras, matiwasay ang unang 2 araw ng filing ng Certificate of Candidacy ng mga nais kumandidato sa kauna-unahang parliamentary election sa September 14. Ayon kay Bangsamoro Electoral Office Regional Director Attorney Ray Sumalipaw, na walang naging aberya ang unang 2 araw ng COC filing. Umaasa siya na magpapatuloy ang maayos na kalakaran o yung paghahain ng COC hanggang ngayong araw. Ayon pa sa kanya, hindi maiwasan na maraming supporters ang sumasama sa filing. Ngunit umapilas siya sa mga ito na maging mahinahon. Ng COC for the district representatives nag-start last Tuesday, that's May 5 hanggang May 7, 3 araw lang po ito. And so far po, nagpapasalamat tayo na ito ay naging maayos at matiwasay, and sana ito yung magpatuloy hanggang sa last day, today. Hindi talaga natin maiwasan na may mga supporters na sumasama doon sa RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Oras mga kasama, alas 8 ng umaga. Tatak RMN. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day.
RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, alas 8:01 na po ng umaga sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Hinimok naman ng COMELEC official ang mga nagnanais na nanaisa pang maghain ng COCs na aga ng pagpunta sa kanilang opisina. Ito ang paalala ni BEO Regional Director Attorney Ray Sumalipaw na wala nang ibinigay na extension ng COMELEC ang COC filing. Binigyan din niya na hanggang ngayong araw may 7 na lamang ang paghahain ng kandidatura. Office hours from 8 o'clock in the morning hanggang 5 o'clock lamang. Yan, papaabot natin sa lahat yung filing natin ng COC dito sa mga opisina ng ating Provincial Election Supervisor for Maguindanao del Norte at sa Cotabato City and of course the special geographic areas. Ito ay sa loob na Bangsamoro Government Center. Yung sa province of Maguindanao del Sur, ito naman po ay nakalagay doon sa Buluan and of course yung sa Lanao Sur. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, sinabi ngayong umaga ng Bangsamoro Electoral Office Regional Director Attorney Ray Sumalipaw na sa nakalipas na 2 araw, nasa 41 pa lamang ng mga COCs ang natanggap ng kanilang tanggapan mula sa buong Bangsamoro Region. Inaasahan naman madaragdagan ito sa ngayong araw, huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy. For the last two days, we received for all over BARM, we only received 41 certificate of candidacies ang nag-file ng respective certificate of candidacy. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa kabilang banda mga kasama, kinumpirma ni BEO Attorney o Director Attorney Ray Sumalipaw na nasa opisyal na ng listahan ang mga rehistrado at akreditadong regional parliamentary political parties ang United Bangsamoro Justice Party o UBJP. Anya, ito ay makarang ibasura ng COMELEC and Bank ang 2 petisyon na inihain laban sa partido. Wala nang balakid sa paghain ng COC ng UBJP at ito ay magtutuloy-tuloy na hanggang sa eleksyon sa Setyembre. Lumabas ang desisyon na inapprove yung petition for accreditation ng UBGP. Dinismiss ang 2 opposition so that ang UBGP ay nasa listahan na ng ating mga registered and accredited regional parliamentary political parties. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Ikinagalak naman mga kasama ng UBJP ang paglabas ng opisyal na resolusyon ng COMELEC and Bank kung saan granted na ang kanilang partido para makalahok sa first parliamentary election. Ipinahayag sa DXMI ngayong umaga ng tagapagsalita ng UBJP Engineer Mojerin Ali na ang nasabing accreditation ay indikasyon na mas mapapalakas at magpapalakas sa kanilang mga paghahanda sa darating na eleksyon. Anya, expected at hindi nakakabahala ang pagkakabinbin ng kanilang accreditation dahil wala naman anyang sapat na ebidensya sa mga aligasyon laban sa kanila. Tayo nagagalak po sa desisyon ng COMELEC at expected naman po natin itong desisyon pang ting chairman ng COMELEC ay nung nakita natin na interview, sinabi naman po niya na ilalabas yung desisyon bago matapos yung filing of candidacy ng district. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Bilang panguling balita mga kasama, dahil niya natuldukan na ang mga agam-agam ng ilang mga Bangsamoro kaugnay sa nasabing usapin matapos nilang mismong matanggap ang hard copy mula sa Metro Manila ayon kay UBJP spokesperson Engineer Mojerin Ali. Sa ngayon ay nananatiling malinis at wala nang mga petisyon na inihain sa komisyon laban sa UBJP. Nakataon ngayon sa huling araw ng COC filing ang partido para sa kanilang mga mamanukin sa district representative. Was ang desisyon na inapprove yung petition for accreditation ng UBGP. Dinismiss ang tulong ito sa amin dahil mawawala na yung agam-agam ng bawat isa. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, sumin niyo po ang kalipunan ng ating balitaan ngayong umagang ito ng Huwebes,
Asyado tayo sa buwan ng Mayo 2026. Mga pahabol, pagbati muna Radyo Manes bago tayo tuloy magpaalam. Magandang morning sa mga viewers natin, si Zib Alejo Salvador, si Samsudin Mama Saunda. Good morning din kay Kylie Fati, Ambrosio De Vera Deliera, Remix Vlog Bua. Good morning. Magandang morning. Saka na po ng mga news writers natin sa News Center, Radyoman Daisy Mangod at Radyoman Jules Di Mapalaw, ating partners sa Technical Department at Digital, Ginong Ricardo Badamba Jr. RMN News. Diretso Kami yung tagapagbalita, Radyoman Ebsabang. At Radyoman Erwin Kabilbigan, Tatak Arimen. RMN News. Diretso Balitang Cotabato.